mahilig mag-drawing. Mahilig din ako magsulat. Recording in progress. Ano ang pagkakaiba? Ito ho'y bahay. Ito ho ay boy. Ano nyo, ano? Ito ho ay tao. No, ito ho ay tahanan. Ang aking tanong ho sa inyo, alin ang mahalaga? Konsyal, alin ang mahalaga? Yung bahay o yung taong nasa loob ng bahay? Ay, ito yung magandang tanong, iba't ibang sagot. Okay, linawin natin ha, kasi ito'y pag-aaral. Alin ang mahalaga? Yung bahay o yung taong nasa loob ng bahay? Yes! Kasi pag nasunog, sinasalba natin yung tao, hindi yung bahay. Pag bumaha, pinalikas ng mga konsihal, mga mayor. Diba? Evacuate. Kasi mahalaga yung kaysa bahay. Kaya gusto kong malaman natin yung sitwasyon po natin. Kasi ang tao kasi, pagpunta sa inyong tahanan, anong sasabihin? Ang aming relihiyon ang tama. Paano naman yung kay relihiyon ni konsihal, hindi yung tama? Kaya hindi pa pa-expulsyon, magdidebate sila. Yun ho ang problema eh. Kasi mayroon hong katuwiran ng Diyos, may katuwiran ng tao. Ang katuwiran ng tao, lagi iginigiit niya. Kaya nag-aaway eh. Napapansin niyo ba? Ngayon, itabi natin yung lahat nating katuwiran. Titingnan natin ang katuwiran ng Diyos. Kasi ang katuwiran ng Diyos nakakatulong sa atin. Okay, sige, paupuin niyo sila. So, ang ibig sabihin, mahalaga ito. Hindi ito. Pansinin niyo? Alam niyo, ang mahalaga po sa atin, hindi po yung ating katawan. Alam niyo ba ang mahalaga sa atin? Kasi ang tao po may tatlong bahagi. Pakatandaan ho natin may langit at may impyerno. Pag hindi kayo naniniwala na may langit at may impyerno, hindi yung sasakit ang tiyan ng Diyos. Ito yung sinishare namin eh. Hindi kami nagsishare na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabait. No. Ang Diyos nagtatag ng ano yun. Nagtatag siya yun. So ibig sabihin, mayroong dalawang pupuntahan ng tao. Either langit o impyerno. Hindi ninyo alam yan. Kasi wala naman nagtuturo sa inyo eh. Alam niyo bang itinuturo? Konsyal, mayroon tayong 100,000 religion. Just imagine 100,000 religion. Walang nagsasabi sa inyo na sila ay mali. Lahat ay tama. Ang tanong, kanino tayo ngayong religion papasok? Ay lahat ay tama. Pero mayroong isang relihiyon hong matibay. Matindi, matinik. Pinakamakapangyarihang relihiyon sa balat ng lupa. Roman? Huwag na kayong lumipat. Kasi kung lilipat lang kayo sa ibang relihiyon, huwag na kayong lumipat. Ito na nga makapangyarihan eh. Alam niyo pa, magtatak ng 666 yan. Sa inyong noo at sa inyong kamay. Lahat ng relihiyon sa balat ng lupa, tatakan. Kaya, huwag kayong lumipat ng relihiyon. Kaya ang gusto kong i-share sa inyo, hindi relihiyon, kung hindi ito. Alam niyo ba, ang pupunta sa langit at pupunta sa impyerno, kung sino? Kung ano? Ito ho. Itong katawang ito, walang kwenta ito eh. Yung katawan natin, walang kwenta yan. 3 days lang yan, bulok na yan. Ito yung isi-share namin sa inyo sa umagang ito. Bago ho kayo mamatay,
bago mangyayari ang kamatayan, ang ibig sabihin, sinisecure natin ito. Kasi ito yung pupunta dito eh. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, alin ang mahalaga? Bahay o yung tao? Ang sagot ninyo yung? Okay. Ito bahay. Pag ito'y binato, walang tao sa loob. May nagagalit, wala. Okay. Pag ito'y binato at may tao sa loob, sino nagagalit? Yung bahay o yung tao? Yun. Kaya nga po, ito, mayroon siyang body, soul, and ang nakakaramdam po dito, ang nakakaramdam dito, hindi itong bahay, kundi yung tao na sa loob ng bahay. Ang nakakaramdam dito, hindi ito. Alam niyo ba? Pag ito ho'y pinalo, hindi ito ang nasasaktan. Bakit? Pag umalis po ito sa inyong katawan, may nasasaktan pa, wala. Pag umalis na itong kaluluwa dito, so ibig sabihin, bangka ito. Patay na. Nakaburol. So wala nang nasasaktan. Kasi yung nasasaktan, umalis na. Ang problema pag alis nito, hey, pag alis nito, at ito'y nasa impyerno, ay may relihiyon kayo. Hindi naman ito itinuturo. O, patunayan natin na ang tao yung may kaluluwa at espiritu. Sinabi ni Mary, si Virgin Mary ho ang nagsabi. Basahin na. Tagalog. Lucas chapter 1 verse Ito'y nanggagaling sa bibig ho ni Virgin Mary. At sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. O sino ang tagapagligtas ni Mary? Si Jesus. Si Mary ho, ina ni Kristo. Si Mary, hindi siya ina ng Diyos. Kasi kung si Mary ina ng Diyos, therefore si Mary Diyos din. Saan ka nakita ng kalabaw ang anak ikabal? Si Mary ho, ina ni Kristo. Si Mary, hindi siya ina ng Diyos. Kaya sabi ni Mary, nangangailangan ng tagapagligtas. Ang kanyang, hey! Pag ang kaluluwa, anong pangalan ni brother? Ano? Victorio. Victor na, huwag mong Victorio, huwag mong Victorin. Victor. Okay, si Victor, si Brother Victor. Brother Victor ba ay invite? Bisita ngayon? Okay, thank you. Brother Victor, mayroon ka nito. Ang nagkokontrol ho ng katawan, o tinan nyo, ang nagkokontrol ng katawan ay, pag wala na ang soul, gagalaw pa ang katawan. Hindi na. Ngayon, ang problema nating magaling, pag itong soul na ito, pupunta dito. Siya, si Consiel magaling magluto yan. Kayo napaso na, Consiel? Di pa. Napaso na. Pag napaso ka, galit na galit ka, ang sakit. Lalo na kung kaluluwa ni Consiel nasa impyerno. Wala nang pag-asa yan, hindi na pwedeng bumalik. Kaya nagsishare kami ngayon, bago mangyayari yan sa buhay natin, dapat alam ninyo, sa oras na kayo mamatay, pupunta kayong langit. Ang sabi ng reliyon, walang nakakalam sa langit. Pero nagtuturo ng Diyos. Kaya ho, binabalik ko lahat yan. Itinutuwid ko yan kasi ang Biblia nagtuturo ho na may langit at may impyerno. Hindi ako nagtuturo ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos ay mabuti. Kalukuhan ho yan. Yan ang lagi tinuturo ng reliyon eh. Kailangan ho maintindihan natin. Now, ilan tayo dito? Sinong nakakaalam kailan siya mamatay? Taas ang kamay. Ako, hindi ko din alam. Pero, Brother Victor, mamatay ka hindi? Yan ho ang katotohanan. Itong isishare ko sa inyo, hindi nyo pwedeng tanggihan. Number 1, ang tao ay makasalanan. Tanggi.
Ako'y nag-share ng abogado, 5 abogado. Isa doon, tiyuhin ko. Sabi ko, attorney, tayo ho'y makasalanan. Hindi ako makasalanan, pastor. Ang lakas loob niya. Hindi daw siya. Okay, assuming, hindi ka makasalanan. Pangalawa, mamamatay kayo, attorney, hindi. Of course, pastor, mamamatay. Hindi mo nga pwedeng tanggihan na itinuturo ko sa umaga nito. Ika'y makasalanan, ika'y mamamatay. Sige, tanggi. Pero pag sinasabi ko, ang relihiyon ko, ay, totoong-totoo ito. Pwede tumanggi, sa bagay ito. Kasi meron yun siya. Kaya ito isi-share ko sa inyo, mangyayari at mangyayari sa buhay natin. Mangyayari o, tandaan ninyo ito. Bagong mangyari yan, salamat sa nag-invite sa inyo. At nakapakinig kayo ng ganitong pagtuturo. Kasi sa 1,000 nagtuturo, mayroon talagang isang tuturo. Sa 1,000, mayroon talagang isang nagtuturo. Now, makapakinig kayong ganitong turo ho. Kahit saan kayo, kahit sino nag-invite sa inyo. Makapakinig kayong ganitong turo, pakinggan niyo, totoo yun. Pag sinabi nyo, ikay makasalanan, ikay mamamatay, ibig sabihin, pakinggan nyo, totoo talaga yun. Hindi nagtuturo ng relihiyon. Okay, pwede kayong mag-react, ha? Now, ang ibig sabihin, ang tao ho ay may 3 bahagi. Ano? Katawan, kaluluwa. The highlights of God's creation ay tao, kasi ang tao may spirit. Anong pagkakaiba, pastor, ng kaluluwa at spirit? Anong pagkakaiba ng kaluluwa at spirit? Okay, ganito. Ang kaluluwa po, pakiramdam. Aray! Aray, kaluluwa yun. Siya yung nakakaramdam ng ang aso baga, pag sinipa mo, nasaktan mo, hindi. Yung asong alaga mo, sipain mo. Mayroon kasing kaluluwa ang hayop. Walang spirit ang hayop. Pag si konsihal, inano mo yan, binastos mo, gaganti talaga yan, sasagot yan. Bakit? Mayroon siyang spirit. Ang spirit, ang siya nagkokontrol ng kaluluwa. Ang kaluluwa po, pakiramdam, emotion. Ang spirit po, ang siya nagbibigay pangunawa doon sa kaluluwa. Anong trabaho ng spirit? Wala na tayong makakain. Hirap na ang buhay natin. Spirit yun, hindi yung soul. Kasi ang soul, pakiramdam lang. Halimbawa, nagugutom ka. Gutom na gutom ako. Ramdam mo gutom. Ang spirit na nagsasabi, kumain ka. Kumain ka. Kaya po, ang function nito at ang function nito magkakaiba. Pero pareha silang pupunta rito, pareha silang pupunta rito. Huy! Ngayon lindol. Ngayon baha. Pag nadaanan tayo ng lindol at baha tayo namatay. May impyerno po. Ngayon, pag nainitan tayo, pupunta tayo ng mall. Bibili tayo ng aircon. Pag ang kaluluwa mo sa impyerno, wala na pong pag-asa. Bakit? Hindi mo pinapansin ang Biblia eh. Ang pinapansin mo, relihiyon. Pagpatuloy natin. Alin ang mahalaga? Katawan, kaluluwa o spirit? Ito ho ang mahalaga. Bakit? Hindi ito saklaw ng relihiyon eh. At saka ito sa Campo Santo ang punta nito. Ano bang waray sa Campo Santo? O, Campo Santo din. O, ito ay pupunta ito sa Campo Santo eh. Itong dalawang ito ang mahalaga sa buhay natin. Kasi dito yan pupunta o kaya dito. Basahin natin ang sinabi ni Jesus Christ. Tingnan yung sinabi ni Jesus Christ. Matthew chapter 10 verse 20. Pansinin nyo lang. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan nyo lang ang kaya nilang Oh, so walang kwenta. Next. Pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip,
Matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa niyo sa impyerno. Ang babangal ng Panginoon Jesus, may impyerno. Pastor, kung may impyerno, paano kung malaman? Paano kung masigurado pag namatay ako, hindi ako pupunta ng impyerno, pupunta akong langit? Kaya nga po, gagamit tayo ng Bible. Ang sinabi ng Biblia po, si Kristo'y namatay sa krus para sa iyong. Alam niyo po, yung kasalanan na tinutukoy ay kasalanan ng iyong kaluluwa at spirit. Kaya sinisecure ng Bible yung ating kaluluwa. Hindi yung tuturo ng relihiyon sa inyo. Ang tinuturo ko, mamatay ka. Pag namatay ka, may langit at may impyerno. Pag namatay ka, sigurado ka pa sa langit. Hindi. Alamin natin ngayon, paano natin masisigurado ang langit. Gamit tayo ng Bible. O ano sinasabi ng Biblia? Sa Romans 6, ano? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, isa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit namatay si Kristo sa krus? Dahil sa ating magbabayad tayo. Ano ibabayad natin? Kamatayan. Kamatayan ng ating kaluluwa at espiritu. Saan? Sa impyerno. Hindi ka na mamamatay sa impyerno. Bakit? Namatay si Kristo sa krus. Ang gagawin mo, alamin mo, ba't siya namatay sa krus? Alamin mo, ba't siya namatay sa krus? Ba't siya namatay? Dahil sa iyong kasalanan. So, ang kasalanan ito, magdudulot ng kamatayan ng iyong soul and pero mayroong magandang balita ho. May magandang balita. Ano ang magandang balita? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, tinanin niya, si Kristo namatay sa krus para sa iyong kasalanan. So, ikaw ay makasalanan, ikaw ay nagbigay siya ng kaligtasan. Ang kaligtasan ibinigay niya, kaligtasan ng iyong kaluluwa sa langit, hindi sa impyerno. Anong gagawin mo sa kaligtasan? Anong gagawin mo? Ang kaligtasan ay what? Free? Eternal? Ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay, kasalanan ng iyong kaluluwa, espiritu, kamatayan ng iyong kaluluwa, espiritu, nagbigay siya ng kaloob, buhay na walang hanggan. Ano yun? Eternal? Pag eternal life, dito ho. Eternal condemnation, dito. Anong gagawin natin sa kaloob? Ang kaloob ba may bayad o wala? Ang kaloob ba may bayad o wala? Hindi nga ho, linawin natin. Pagbibigyan ko si konsyal ng 1 million, ang dami nun. Ay, ngayon ayaw niyang tanggapin yung 1 million, maangkin niya? Hindi. Bigay eh. Ang Diyos po nagbigay sa atin ng kaloob. Ano ang kaloob? Buhay na walang. Ang gagawin mo sa kaloob, tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tanggapin, hindi mo maangkin ang kaloob. Pag tinanggap mo ang kaloob, ano sinasabi ng Biblia? Ika'y maging anak ng? Hey! Konsyal, ika'y makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, ano? Kailangan mo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa at espiritu dito. Para hindi ka na mapapunta dito. Ano? Paano mo maangkin ang kaligtasan ito? Kaloob, tanggapin mo. Pag tinanggap mo, ang sinabi ng Biblia, ika'y magiging anak ng Diyos. Kailan ka naging anak ng Diyos? Sa pagsama mo sa relihiyon mo? O pagtanggap kay Kristo? O, nasaan nga yung relihiyon mo? Kaya kamangmangan, huwag kayo maniniwala sa relihiyon. Pag may pumunta sa inyo na relihiyon, palayasin nyo agad. Kamangmangan yan. Wala yung katotohanan. May relihiyon na nga tayo eh. Matibay na nga yung relihiyon natin, magdagdag pa kayo ng relihiyon. Kailangan lang malaman mo sa oras na ikay mamatay ang kaluluwa mo sa langit. Yan ang mahalaga dito eh. Okay, basahin natin. Pag tinanggap, anong nangyari?
At ang Roma chapter 8 verse 15. At ang spirito na tinanggap nyo ay hindi kayo ginawang alipin No. para muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak. Oo, tingnan ninyo. Nung tinanggap ninyo ang kaloob, ano ang kaloob? Buhay na walang? Bakit mo tanggapin? Dahil ikaw'y makasalanan, ikaw ay mamamatay, kailangan ang iyong kaluluwa masecure sa langit. Sa anong paraang pagtanggap kay? Tinanggap mo. Si Kristo ikaw'y naging anak ng Diyos. Okay, ngayon. Pag sinabing anak, kung siya may anak ka, ilan po? Dalawa. Okay, ngayon. Ang pinag-usapan natin na relasyon. Anak anak. Pag tinanggap mo si Kristo, ikay anak ni Kristo at si Kristo ay ang iyong ama. Kasi ang pinag-usapan na relasyon. Ako ho ay may 3 anak. 2 nurses at 1 engineer. Ano ang pinag-usapan natin? Anak. Ano ang pinag-usapan natin? Relasyon. Anong relasyon ko sa aking mga anak? At anong relasyon nila sa akin? Okay. Pag namatay yung 3 kong anak, sila bagay nananatiling anak ko, hindi na? Hindi na. O, yung isa yung nanatili, yung isa hindi na. O, i-reconcile natin to. Ating ayusin ito. Ulitin ko ha. Ika'y makasalanan, ika'y mamamatay, kailangan mo ng kaligtasan. Ang kaligtasan sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Nung tinanggap mo si Kristo, ika'y naging anak na. So, ibig sabihin, ang relasyon mo kay Kristo, siya'y Diyos, ika'y anak. Mayroon akong 3 anak. Anong relasyon ko sa kanila? Sila ay aking mga anak, ako'y kanilang ama. Pag namatay ako bagay mananatiling ama nila, hindi na. Yun! Kasi relasyon nga ang pinag-usapan eh. Hindi nga relihiyon eh. Pag ikay anak ng Diyos, buhay ka man o patay, anak ka. Kaya magmamana ka ng langit. Kapita, konsyal, huwag mo sabihin, 2 anak mo, isa lang magmamana ng ari-arian mo. Bawal yun sa batas. Kailangan 2 mag. Pag ikay anak ng Diyos, magmamana ka, basahin natin. Magmamana ka pag anak ka ng Diyos. Anong mamanahin mo? Basahin natin. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana sa mga pagpapalang inilaan sa niya. Sapagkat kung mag-is tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayo kasama niya. Ha? Alin ang mamanahin ng mga anak ni Konsyehal? Kanyang kayamanan. Alin ang mamana? Ang kanyang anak. Anak ka ng Diyos, magmamana ka. Alin ang mamanahin mo? Langit. Alin ang mamana? Kaluluwa. Kasi ito wala ng kwenta to eh. Ito mahalaga. Kaya narito kayo ngayon, ini-invite kayo ni Sister Nita. Alin ba ang pakay? Hindi para sumama sa amin. Ang pakay, mamatay man kayo, sigurado kayo sa langit. Kasi ang impyerno ho, nakaliyan. Wala naman nagtuturo. Umikot ka dyan. Kung may nagtuturo nitong ganito, wala po. I-garanti ako sa inyo, wala. Ang itinuturo, ito. Magkakapera. Yung mga nagtuturo, kayaman. Ako, 30 years na ako nagtuturo ng Biblia, hindi ako nayaman. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nayaman. Hindi ko sanay mangunguha ng pera ng tao. Ako'y mamimigay ng pera. Pero yung ako ay mangunguha ng pera, kamangmangan huyang kalukuhan. Tandaan mo. Yun ang tao ngayon, nagtuturo ng Biblia ang kapalit ay. Kagaling nga eh. Kami ho, may negosyo. Ang negosyo namin, hindi naman milyon-milyon. Baka milyon lang. May risky pa. Tingnan ninyo. Sila, nagiging billionaire, walang puhunan, laway lang. Banggitin niyo lahat ng relihiyon. Nayaman yung nangunguna, walang puhunan. Ito namang mga taong mangmang, pag sinabing tuwad, natuwad. Kaya narito kami. Ang church na ito sa Burungan, sinasawata namin yung mga yan. Ang una kong kalaban sa pagtuturo, si Satanas. Pangalawa, ang relihiyon. Tandaan ho ninyo. Kaya, dapat ho, maintindihan natin. Dahil, ang dami natin, no?
Ang dami natin. Sino dito ang magsasabing siya ay unang mamatay? Wala. Kahit ako, hindi ko alam. Pero check ako'y mamatay. Bakit? Ang sinabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang kaligtasan ng ating kaluluwa pag sa oras na tayo mamatay, sigurado ho sa langit. Yun ho, kasi si Kristo namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Kailangan tanggapin natin yung kaloob niya. Ang kaloob niya buhay na walang hanggan sa pamagitan po ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Na ngayon, kung ganun pala, Pastor, kailangan ko palang alamin at kailangan ko palang tanggapin si Kristo. Abay, natural ho. Kasi ang turo ng reliyon, si Kristo daw namatay na sa krus, tapos na, pinatawad na ating lahat ng mali po. Siya namatay sa krus para magbigay ng kaloob. At ang kaloob ay buhay na walang. Ang problema sa tao ay ayaw nilang tanggapin yun kasi gusto lang relihiyon. Okay, so ngayon, pwede kayong magtanong ha. Huwag kayong manahimik. Kailangan maintindihan natin ang ating sitwasyon. Like yung sinasabi ho, ang mga tao ho naghihirap sa lupa. Pag namatay, maghirap pa sa impyerno. Huwag naman sana. Hirap ka na dito eh. Hirap ka pa doon sa impyerno. Kawawa po. Hindi na bali maghirap ka dito eh. Kahit mahirap ka pa sa daga, okay lang. Basta ang kaluluwa mo sigurado sa langit. Pag ikay namatay. Kasi doon ang impyerno ho, walang katapusan. Apoy eh. Walang RIP. Huwag kayong maniniwala ng mga yung RIP, rest in peace. Wala po. May impyerno eh. Kung wala akong impyerno, langit lang, RIP tayo. Ha? Sinisecure natin yung ating secure natin to. Sa anong paraan? Pagtanggap kay? Pag tinanggap si Kristo, ikay naging anak. Tama? Hindi ka naging anak sa pagsama mo sa relihiyon. Maging anak ka sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo. No, ngayon ang tanong, handa ba kayong tanggapin ang Panginoong Hesus? Bigyan mo tubig bigyan yung tubig. Usong-usong ngayon yung katinalalamunan eh. Ang sabi nga ng China, walking zombie. Walking pneumonia. Paino yung tubig at kating-kate. Kaunting tubig po. Ako nga po ay matagal ng ilang linggo na ako inubo. Kayo in-invite, alangan pa kayo. Ayaw nyo pa. Bakit? Pare-parehas lang naman eh. Mayroon kayong inyo. Mayroon si Sister Nita ang kanya. Pare-parehas, pero ang sabi ni Sister Nita, minsan lang. Umatin lang kayo minsan lang. Kahit hindi na kayo bumalik. At least, na-share namin sa inyo ang katotohanan ni Kristo. Yun po. Na-share namin ang katotohanan ni Kristo. Kahit huwag na kayong bumalik. Ang sabi ni Sister Nita, once lang. Makinig lang kayo ng once. Yun lang naman ang hinahangad namin eh. Makinig lang kayo minsan lang. Kasi itong itinuturo namin, hindi itinuturo ito ng relihiyon. Kaya ho, dapat. No, ngayon. Paano magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa? Sa pamagitan ng pagtanggap. Pag tinanggap mo si Kristo, anong mangyari sa iyo? Ika'y maging anak ng? Alin ang tinanggap mo? Buhay na walang? Sino ang buhay na walang hanggan? Si Jesus? Kaya ngayon, ang challenge ko po sa inyo,
Nais nyo bang handa ba ninyong tanggapin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng pagtanggap kay Kristo? Kasi walang kaparaanan ng kaligtasan, no? Kung hindi tanggapin ang kaloob. Ano ang kaloob? Buhay na walang. Kanino ang buhay na walang hanggan? Kay Jesus, hindi po sa pastor. Sa pamagitan po ng ating dakilang Diyos. Pag tinanggap niyo ang Panginoon, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Pag hindi mo tinanggap, hindi ka anak ng Diyos. Pag tinanggap mo, anak ka ng. Kaya ang tanong ko po, willing nyo bang tanggapin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating dakilang Diyos? Tayo po yumuko lahat. Sumunod po kayo sa panalangin. Yung nais tumanggap po, sumunod kayo sa panalangin. Ito'y panalangin ho ng pagsisisi. Panginoon, narinig ko ang mensahe ng kaligtasan. Ako po'y makasalanan. Patawarin po ninyo ako. Pumasok ka sa buhay ko, pumasok ka sa puso ko. Salamat po sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May nag-invite po sa akin, minsan, ng ganito, 30 years ago. Hindi nyo na mo may tanong sa buhay ko, ako po ay hindi maniniwala. Kaya ako'y masyadong nagbibigay ng karanasan ko sa buhay ko. 30 years ago, sabi nung aking kapatid, umatin ka ng Bible study. Ito napakinggan ko eh. Ako'y makasalanan, ang sabi ng pastor, nais mong bang tanggapin ng Diyos? Eh ako ho'y nag-alangan, sabi ko tanggapin ng Diyos. Ay ako sa time na yun, ako ho ay dakilang adik. Shabu, cocaine, heroin, atiban, volume 5, ribifusine, porix, marijuana, arting. Yun ang buhay ko noon. Ako'y sakit sa lipunan. Alam niyo na bago ang buhay ko? Nang tinanggap ko ang Panginoon. Since then up to now, hindi na ako sakit sa lipunan. Hindi na ako sakit sa mga pulis. Kaya yung rehab, hindi ako naniniwala dyan. Kasi pag na-rehab, ang laki ng gastos. Paglabas, addict pa rin. Oo, totoo yun. Alam niyo pwedeng bumagos kahit pusakal na kriminal. Pag napakinggan niyang ganitong pangangaral at tanggapin niya ang Panginoon, mabago talaga ang kanyang buhay. Ako ho'y naniniwala. Kaya ito i-share ko. Sabi nga ng professor kong mga Amerikano eh, Pastor, bakit hindi mo i-share yan sa university? Ay kung i-share ko, anong mapapala ko? Ang ginawa ko, mag-share na lang ako sa tao. Yung kagaya nito, in-invite kayo, i-share ang kaligtasan. Kasi ang buhay po ng tao, mga kapatid, mga kaibigan, life is uncertain. Life is uncertain. Death is certain. Hindi niyo ba alam? Ang kamatayan po, sigurado. Ang buhay, hindi. Naroon sa amin po, sa Maynila. Kamakailan lang, noong nakaraang linggo. Tulog po, 8. Tulog, 8. Nasunog ang bahay. Ubos po sila. Alam niyo, nakakatawa kasi ang bumbero katabi. Tulog na tulog ang mga firemen. Hindi nagising. Walang mga sakit. Hindi akalain. Kasi nga po ang buhay is what? Uncertain. Hindi sigurado. Let's say ito'y may sakit, ako'y walang sakit. Hindi maaaring una itong mamatay. Kasi hindi nga sigurado ang buhay eh.
Napapansin ninyo? Ang sigurado ho, pag mayroon kang kaligtasan, mamatay ka man mabuhay, sigurado ka sa langit. Pag ikaw naman ay ligtas, hindi ka naman exempted sa kalamidad. Hindi ka exempted sa kamatayan. Ang pakonsuelo di bobo, pag namatay ka, sigurado ka sa langit. Yun ho ang pagkakaiba. Tandaan ho ninyo. Kaya kami nagsishare talaga dito. Malay natin, mamayang gabi, bukas, makalawa, nabalitaan nyo ako patay nyo. Kasi ang tao nga hindi nga po sigurado ang buhay. Ay, ang impyerno ho, sigurado. Ang langit ay sigurado. Ang kaluluwa mo, kung hindi sigurado, kawawa ka. Kaya kami nagsishare nito. Maniniwala kahit hindi yung sasakit ang tiyan ng Diyos. Hindi rin sasakit ang aking tiyan. Huwag lang kayo mamatay. Kasi pag namatay kayo, ma-realize nyo, alam nyo po ba, pag ang isang tao ho nasa impyerno, ang isip niya nasa lupa. Ang tao nasa langit, wala na siyang iniisip. Pero ang tao nasa impyerno, ang isip talaga niya, asawa niya, kabit niya, anak niya sa labas. Oo, hindi ako nagbibiro. Alam mo, basahin natin, yung namatay. Isang namatay. Alam niya eh, nasa impyerno siya, pero alam niya, ang lupa. Ipinadama ng Diyos sa iyo ang hirap. Hapdi. Sobrang hirap. Bakit? Matigas ang ulo mo eh. Hindi ka naniniwala eh. Hindi mo pinapansin. Sige, titinan natin. Basahin ko po sa Lucas. Yung nasa portion, nasa impyerno siya. Okay. Basahin ko po sa Lucas 16 sa 21 ay 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. So, ibig sabihin, ang isang taong namatay, ang tendency, iborol and then ililibing. Nasaan ang kanyang kaluluwa? Tingnan natin! At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaluluwa yung nagsasalita, kasi ang katawan na saan? Lupa. Inilibing! Yung kaluluwa niya nasa impyerno nagsasalita. Ayun o, ano sabi niya? Tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin, utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako sa apoy dito. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Itinuturo ba ng relihiyon yan? Hindi. Pag ituro ng relihiyon, walang pera. Ang tunay ho na pastor nagtuturo. Ito ho ang itinuturo. Hindi pinag-usapan pera dito. Hindi pinag-usapan ng pera dito. Ang pinag-usapan, kaluluwa mo siguro sa langit. Hindi. Siguraduhin mo. Sige pa, ano pang rason niya? May rason pa siya dyan eh. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa, sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ay nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin walang makakatawid. purgatorio. Ayan o. Pag nasa impyerno ka na, habang buhay ka sa impyerno, sa langit, habang buhay ka sa langit. Walang tatawid. Walang ipagdasal. Kamangmangan yan, turo yan ang relihiyon. Pag nagpadasal ba, may bayad? Wala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Isa lang. Alam nyo, ang edad ko, December 17, kailan? Malapit na? Next Sunday. 60 na ako. Wow. 60 ako ha. Maliit pa ako padasal. 60 na ako, tuloy pa rin ang dasal eh. Hindi pa nalipa. Yun ang relihiyon. Kaya mag-ingat po tayo. Paupo sila. Mga bisita yan. Opo. Okay, paupo.
Opo, paupuin nyo sila. Huli silang dumating. Diyan na. Lipat na lang din. Kaya konsyal, pag sa Biblia tayo mag-aaral, matuwid ang ating isip, tama ang ating pero pag sa reliyon tayo, wala eh. Pagalingan. Pagalingan ng reliyon eh. Ika muna, tagilid ata sila eh. Dini. Dini. Sige ho, paupuin ninyo sila. Matindi ho ang kalaban. Ang kalaban po ng church nito si Satanas. Ang kalaban ho ng church nito si Satanas. Ayon ni Satanas, magtuturo kami ng ganito. Ayon ni Satanas, pag in-invite, pupunta kayo. Dahil marinig ninyo ang katotohanan, iiwas na kayo doon sa mali. Yan po ang katotohanan dyan. Ano ho ang buhay? Kung siya life is uncertain. Death is pansinin nyo, kaya hindi pwedeng magmamalaki ang tao sa kanyang buhay. Kasi ikaw humihinga ka lang sa dalawang butas na iyong, pag tinakpan ng Diyos yan, lubo ang tiyan mo, patay ka. Yun ho ang katotohanan dyan. Dati ho, wala akong pakialam sa Diyos. Pero nung ako iniligtas ng Diyos, alam niyo, pag kayo ligtas, sigurado kayo sa langit. Yung pag-agos ng tubig sa gripo ninyo na natatapon, concern kayo. Kasi maalala ninyo, ito'y galing sa Diyos eh. Alam niyo po ba ang bukal? Yung galing po sa bukal, ilang libong taon tuloy ang agos. Kasi galing nga po sa Diyos yun. Kaya pag ikaw ay ligtas, nagkakaroon ka ng concern na patayin mo ang tubig kasi kung hindi Diyos ang gumawa nito, wala tayo eh. Napapansin niyo ba? Sa bahay ho, yung mga pagkain, tapon. Sabi ng kapitbahay, sobra naman kayo. Ayun eh, nakita namin ni sugpo, nasa kalsada, nagkalat. Ay panis na eh, ano naman ang gagawin? Dapat ibinibigay nyo sa kapitbahay. Kaya pag na-realize ko po yung naghihirap ang buhay, tapos wala pang Panginoon. Kawawa. Alam niyo, ang pastor ho, nagmamahal talaga yan sa tupa. Mahal ng pastor yung mga tupa. Ang concern ni pastor talaga maintindihan ng mga tupa ang salita ng Diyos. Yun ang layunin ho ng pastor ni Kristo. Hindi yung mambabasto sa tao. Yung sa amin ha, nabuntis po yung anak ng treasurer ng relihiyon. Tiniwalag, hindi. Nabuntis yung ordinaryong member, tiniwalag. Yun ho ang relihiyon eh. Pag malakas, walang pakialam. Pag mahina, kinakawawa. Kasi wala naman talagang katotohanan eh. Wala namang Diyos eh. Pag mayroon kayo narinig ng ganitong pangangaral po, pakinggan ninyo. Gusto nyo, doon na kayo makinig. Masaya na kami. Huwag na dito. Doon. At totoo po ang pangangaral noon. Totoo ang pangangaral. Sa Diyos po talaga yun. Yun yung ini-encourage namin, challenge namin ng tao. Basta may nagtuturo ng tama,
Pakinggan ninyo. Kasi sa dami natin, sabi ko nga sa inyo, ang buhay ay hindi sigurado. Ang kamatayan ay. Mayroon sa amin, nagmamaniyo, ang ganda ng sasakyan, mayaman, nabangga, patay. Ang problema po, ang aking pinoproblema, hindi naman yung namatay eh. Ang pinoproblema ko, pag sa oras na kayo namatay at ang kaluluwa nyo na sa impyerno, yun po ang malaking problema. Kaya nagsishare kami dito. Sinishare namin ang katotohanan na ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay, kailangan mo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Okay, ito ang challenge ko sa inyo pag-uwi ninyo. Magpakulo kayo ng isang kawaling langis. Yung kulong-kulo na ho, ilublob nyo ang inyong kamay. Ano kayo nararamdaman ninyo? Anong nararamdaman ninyo habang inilulublob ninyo ito? Alam niyo ba kung paano niyo nararamdaman ito pag alis ng kaluluwang ito at ito'y nasa impyerno, yun din ang kanyang nararamdaman? Hindi alam ng tao yan eh. Akala ng tao, mapira siya, sikat siya. Okay na. No, mamatay ka. May impyerno. Ang mangyayari sa iyo? Sikat ka, mayaman ka. Alam niyo ba sinabi ng Biblia, anong kabuluhan ng isang tao maangkin niya? Now look at the ratio. Ito yung earth. Ito yung kaluluwa. Mas mahalaga ito kaysa dito. Alam nyo, ang mga politician, yun yung mayaman sa mundo. Walang ibang mayaman sa mundo kundi yung mga politician. Kagaya ng mayor, ang daming lupa niyan. Gobernur, ang daming lupa niyan. Senador, sa buong mundo, maging sa Amerika, maging sa Europe, maging sa Asia, yung mga politician, ang maraming lupa ang mayaman. Pero anong sabi ng Biblia? Maangkin mo man ang buong mundo, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Kaya ang ratio, ibig sabihin, ito yung earth, ito yung kaluluwa mo. Sumahalaga ang kaluluwa kaysa mundo. Pag nagmamayari ka ng burunggan, yung burunggan, pag-aari, sikat ka. Eh hindi, ang sinabi ng Biblia, buong mundo iyo. Hindi lang ho yung 100 hectares, 1,000 hectares, 2,000, 3,000 hectares. Hindi eh. Ang sabi ng Biblia, maangkin mo ang buong, mapapahamak ang iyong. Alam nyo dati ho, nung ako'y hindi paligtas, nung ako'y walang Panginoon dito. Kasi iba yung Panginoon dito. Iba yung Panginoon dito. Iba yung Panginoon dito. Ang asawa pong lalaki, kung tunay ang pagmamahal niya sa kanyang asawang babae, nanggagaling sa puso, pinakasalan. Ang babae, ang pagmamahal niya sa isang lalaki, nanggagaling sa puso, pinakasalan. Pero pag galing dito, malabo. Kaya ang pagkakilala sa Diyos, dito, totoo yan. Pero ang pagkakilala sa Diyos dito, kalukuhan yan. Kaya, kung kilala ninyo ang Diyos sa puso, kasi ang puso ay totoong nakakaramdam. Ay para tayo hindi dumaan ng binata at dalaga eh. Pag mahal na mahal si babae, hindi man lang mahawakan ang kamay. Hindi man lang mayakap. Pag hindi, dakma ng dakma. Pag mahal mo ang Diyos, totoo, sa puso, makikita sa buhay.
Kaya ulitin ko, salamat. Bagamat kayo napipilitan lang na kayo pumunta. Oo, may napipilitan dito eh. Gusto nyo, ituturo ko eh. May napipilitan. Pero sa lugar na napilitan kayo, hindi nyo akalain na mapakinggan ninyo itong ganitong pagtuturo. Kasi lahat ng mga nagtuturo, iba ho eh, reliyon eh. Ito yung turo ni Jesus Christ. Ito yung turo ng Panginoong Sus. 2,000. Nagsasabi, mga yan, bago lang yan eh. Kami ang matagal na. Ito ho ay 2,000 years ago. Yung sila, ngayon lang. Ito ho, 2,000 years ago. Si Jesus Christ ang nagturo nito eh. Hindi relihiyon. Ngayon ho lahat ay relihiyon. Sinong bago? Sino ngayon bago? Ito, 2,000 years pa. Turo ito ni Jesus Christ eh. Ito ngayong mga relihiyon, mga bago. Sino ang pinakamatandang relihiyon? Sino? Sino? Taas ang kamay. Sino ang pinakamatandang relihiyon? RCC! Walang tatalo dyan! Wala na po! Kaya nga pinanghawakan nila, sila ang tunay eh. Problema, magtatak ng ang RCC ho, magtatak ng 666. Magtatatak sa inyong noo. Alam mo ang magtatak niyan, pulis, pupunta sa inyong tahanan. Hindi pa ngayon. Darating ang panahon na yung reliyong yayakap natin siyang papapatay sa atin. Hindi ako naninira. Patunayan ko po yun. Nanggagaling sa bibig ng Pope yan. Nasa Biblia yan, tapos pinatunayan ng Pope. Siya nagpapatunay niyan eh. Hindi ako. Kaya walang matibay na reliyon sa balat ng lupa, kundi yung RCC. Wala na po. Huwag na kayong lumipat. Doon na. Nilipat pa kayo sa ibang reliyon. Katawa-tawa yan. Yung nilipatan nyo, tatakan din ng 666. O isa ka pupunta. Kaya may pastor na nagtuturo, nagpapaalala, nagre-remind sa inyo. Para pag-landing ninyo sa impyerno, maalala ninyo po yung nagtuturo. Hindi ako nakikinig eh, hindi ako naniniwala eh, ito naman pala. Sorry. Wala eh. Meron bang pagsisising na sa una? Hindi nga, linawin natin, may pagsisising na sa una. Mayroon? Nagnakaw ng kalabaw? Hila-hila si kalabaw? Nasaan ang kalabaw? Nasa likod. Nasaan siya? Nasa una. Bakit nanakaw ko pang kalabaw na ito? Bakit nanakaw ko pang... Kaya may pagsising na sa una. Hindi lahat ng pagsisising na sa likod. Masama nung pagsisising na sa una, kamangmangan. Ninyo? Itong pinag-aralan natin, realidad ito ng buhay. Brad, ilang taong ka na? Kasing edad lang tayo. Anong reliyon ninyo? Catholic. O yan. Huwag ka nang umalis. Wala yung gusto nyo, huwag kang umalis sa Catholic. Kasi hindi naman ako nagtuturo ng reliyon eh. Stay put ka lang sa reliyon. Pero pag napakinig mo to, at hinipo ng Diyos ang iyong puso, ma-realize ninyo kung tama o mali ang iyong reliyon. Yan po. Anong kasama ang isang tao kayang baguhin ng Diyos? Anong mang klaseng tao ka, papaguhin ka ng Diyos. Mapakinggan mo lang ganitong pangangaral. Ano ka? Ikaw ay? Kailangan mo ng?
Ang mahalaga, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaluluwa po ang mahalaga. Kasi ang kaluluwa ang nakakaramdam ng sakit. Ang kaluluwa ang nahirapan sa iyong katawan. Okay, mayroon kang cancer. Stage 4, terminal. Ibig sabihin, ikakamatay mo na. Alin ang nahirapan sa iyo? May cancer ka, alin nahirapan sa iyo? Alin ang nahirapan sa iyo? May cancer ka, terminal, stage 4. Nasa katawan mo. Alin ang nahirapan sa iyo? Sagot po kayo. Alin nahirapan sa inyo? Ito'y pag-aaral po. Realidad ito. Alin nahirapan sa inyo? Di ba? Aray ko! May naghihirap. Panginoon, patayin mo na. Patayin mo na ako, Panginoon. Patayin mo na. Sinong sumisigaw? Yung katawan o yung kaluluwa? Kasi ang kaluluwa nyo, naghihirap. Hindi naman ang katawan naghihirap. Itong kaluluwa, kaya gusto nyo nang mamatay. Panginoon, patayin nyo na. Sino nagsalita? Yung katawan o yung kaluluwa? Ang nahirapan po yung kaluluwa. Pag alis ng kaluluwa, naghihirap pa yung katawan? Wala na! Kaya mabubulok yan. Kaya pag umalis sa katawan, pupuntang impyerno, anong nangyayari? Ito'y realidad to. Ito'y pag-aaral, realidad ito. Hindi ito biro. Hindi tayo dito nagbabakasakali, no! Pag ikay may sakit na kanser, lagi kang humihiyaw. Humihiyaw ang iyong kaluluwa. Hindi ang iyong katawan. Kasi ang nakakaramdam yung kaluluwa, hindi ang katawan. Pag hindi na kaya, aalis na sino? Kaluluwa. Nasasaktan pa yan? Hindi na. Kasi yung nasasaktan, umalis na. Pag alis niyan at nasa impyerno yan, mayayari sa atin. Iwasan natin yun. Kaya, pinag-aralan natin to. Kailangan mo na ang sabi ng reliyon, kalukuhan niyang kaligtasan, walang nakakaalam. Negosyo naman ang iyong hinahanap eh. Hindi naman katotohanan. Kaya wala talagang katotohanan niya. Ang dami ninyo. Ang dami mga invite. Nakakatuwa. Sobra kayo. Hindi ko akalain. Siyak ako. Pagsisikap ninyo dito sa lugar na ito. Alam niyo ba yung ini-invite kayo? Para yun sa inyo. Hindi po para sa amin. Kagaya ko, nagtuturo. Okay, ito ang tanong ko, konsyal. Nakakita ka ng bulag. As in bulag. Blind talaga. Sino bang pwedeng mag-akay sa bulag? Yung bulag o yung hindi bulag? Sinasabi ko sa'yo. Sino magtuturo ng kaligtasan? Yung ligtas o yung hindi? Siyempre ligtas ako, kaya i-share ko sa iyo kaligtasan. Napapansin niyo ba? Ligtas ako! Kahit ako'y mamatay ngayon, tamaan ako ng kidlat. Kahit ako'y tumirik. Sigurado ako sa langit. Kaya i-share ko sa inyo. Itong nag-invite sa inyo, sigurado sa langit yan. Kaya yan gusto masigurado din ninyo ang langit. Naalala ko nung ako'y nasa amin. Ganyan ako, dumaan yung kidlat. Yung kidlat po, pag sa lakas, dumaan, namatay yung ilaw namin. Sabi ko, isa pa! Isa pa! Sarap mamatay kaya? Sarap mamatay ho, pag sigurado mo ang langit. Sarap mamatay. Pag hindi, huwag ka talagang mamatay. Mahirap ang impyerno. Tandaan niyo. Maraming mga nagtuturo ho dyan. Ano itinuturo? Dito ho ang itinuturo namin, kung siya, ikay makasalanan, ikay mamamatay, kailangan mo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Period.
Pag yan naintindihan mo, it is good for you, not for me. Yun ho ang sinishare. Okay. Kakaroon tayo ng tanong. Magtanong kayo at anong oras na? Alas 9? 9, ano po, 49. Yan ho, mga kapatiran ho sa iba't ibang lugar. Sila ho ay nakikikonek sa pag-aaral. Yan ho yung mga ligtas. Namatay yung mga yan, sigurado sa langit. Nais na may bahagi sa inyo na kayo pag namatay, dapat matitiyak ninyo ang langit. Kasi walang nagtuturo mga relihiyon na natitiyak ang langit. Wala. Kasi ang itinuturo ay basahin natin yung sinabi ni Pablo. Basahin ko po. Natitiyak ni Pablo ang langit eh. 2 Corinthians Ayan, oh. chapter 5 verse 1. Oh. Alam natin na ang ating katawang panlupa Katawang panlupa. Yan, katawang panlupa. ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo Oh. at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Ito yun. Ito ho yun. Paupuin nyo sila. Paupuin nyo. Po yung sa Lady. Ha? Yung sa Mandilay po, yung mag-asama. Yung kagabi. Yung kagabi po ba Okay. So, thank you. Okay. So, mag-ano tayo? Question and answer portion. Atin hong ninilay-nilayin yung atin pong pag-aaral patungkol sa kaligtasan. Pwede ho kayong magsalita. Kung kayo galit sa akin, karapatan ninyo yun. Walang problema po. Walang problema. Ako yung nagtuturo. Tinutukan ako ng 45. Nagalit. Sa ganitong pagtuturo, nagalit siya. Oh. Eh di iputok mo. Ang una kong kalaban dito, unang kalaban natin, Satanas eh. Kasi ayaw ni Satanas ituro mo to eh. Kasi pag ituro, matuto ang tao. Pag natuto ang tao, wala nang kakampi Satanas. Kakampi na sa Diyos. Ayan. Mahirap. Sige. Yung ano na lang tayo. You know, Ano pa kasi 40 minutes? Pastor, may tanong po ako. Paano po may iwasan ng impyerno? yan! Maiwasan ng impyerno nga. Ang sinabi ng Biblia, si Kristo'y namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Tingnan nyo ha, anong klaseng kasalanan yun? Yun yung kasalanan ng ikamamatay ng iyong kaluluwa. Saan? Sa impyerno. Sapagkat ikay makasalanan, ang kaber ng kasalanan ay ito ang iiwas sa iyo. Kaligtasan, kaloob, buhay na walang yan. Para maiwasan mo. Kaloob ito eh. Hindi ito nanggagaling sa akin. Ito yung nanggagaling kay Kristo. Basahin na natin ulit yun. Yun o ang paraan, maiwasan mo ang impyerno. Wala na hong iba. Wala na. Gagawa ka ng mabuti. Sabi ko sa inyo, katuwiran ho ng tao laban sa katuwiran ng Diyos. Kasi ang katuwiran natin, lahat ng reliyon, anong itinuturo? Gagawa ng mabuti. Pastor, kailan ba magiging tama ang paggawa ng mabuti sa harap ng Diyos? Okay. Alam nyo, pag gumawa kayo ng mabuti, hindi natutuwa ang Diyos. Ang natutuwa yung ginawa nyo ng mabuti. Maraming mga vloggers ngayon.
Ang pinapanood ko yung Pugong Biyahero at saka yung Kalingap Rap. Yun lang naman dalawa ang paborito ko. Nagpapagawa sila ng bahay sa mahirap. Sana makarating dito, makita ang inyong bahay para pagawa. Ang buong akala kasi nila, yung ginagawa nila, natutuwa ang Diyos. Hindi po natutuwa ang Diyos. Ang natutuwa, yung binigyan ninyo ng... Masahin nga natin, 6:33, tinan ninyo. Yan ang sinabi ng Panginoong Isus. Ating unawain ha. Baka mamaya sabihin ninyo, ano ba yung pastor na yan? Gagawa ng mabuti, hindi natutuwa ang Diyos. O, basahin natin ng Biblia kung natutuwa ang Diyos. Basahin ko po sa... Kasi ang tanong mamaya, Alis Teresa, kailan gagawa ng mabuti na ang Diyos ay natutuwa? Kailan? Okay, sige. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng mga masasamang tao. Tingnan ninyo. Nagawa ka ng mabuti, ang gantimpala. So ang tanong ganito, kailan gagawa ng mabuti para matutuwa ang Diyos? Dapat ligtas ka muna. Ligtas ka, sigurado ka sa langit. Pag gumawa ka ng mabuti, kinukonsider ng Diyos yun. Pero ikay nasa demonyo, nasa relihiyon, gagawa ka ng gawa ng mabuti. Kasi ang utos ng relihiyon sa iyo, ganun. Gagawa ka ng mabuti. Naligtas po ang isang tao sa biyaya ng Diyos. Ito, biyaya ito eh. Ang biyaya ba may bayad? Wala. Tingnan natin sa Ephesians. Kaya nga, naligtas po sa biyaya, hindi sa mabuting gawa. Tandaan ninyo naligtas tayo sa biyaya, hindi sa mabuting gawa. Itong free gift na ito, biyaya ito. Itong eternal life, biyaya. Hindi mo gagawa ng mabuti para maangkin mo, hindi po. Naangkin mo muna. Nung naangkin na nasa iyo, gagawa ka ngayon ng Resulta ng iyong kaligtasan. Ang lagi kong halimbawa dyan, ganito eh. Nakakita kayo ng aso. Ang aso ho, tumatahol, hindi para maging. Ang aso ho, tumatahol, hindi para maging aso. Ang aso tumatahol sapagkat likas sa kanya na siya ay tayo gumagawa ng mabuti konsyal, hindi para maligtas. Tayo gumagawa ng mabuti, resulta, outcome ng kaligtasan. Yun ho, ang itinuturo ng Biblia. Kasi naligtas sa biyaya. Roma chapter 2 verse 8. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kaloob. Ayun o, kaloob o. Kaloob. Free gift. Yan o ang ibig sabihin, kaloob. Hindi po yun pang sarili. Ang kaligtasan, kaloob. Hindi pang sarili. Yun ho ang pagkakaiba ng turo ng relihiyon at turo ng Bible. Kasi ang turo ng Biblia, sigurado. Ang turo ng relihiyon, napapansin ninyo? Napapansin ninyo? Ito yung religion. Ito yung Bible. Anong ginagawa ng relihiyon? Inilagay ang kailang sarili sa Bible. Sa Biblia po, iba. Ito yung Bible, ito yung pastor. Inilagay ni pastor ang kanyang sarili sa Biblia. Ang Bible ay inilagay ni Bible sa pastor. Recording in progress. Yung Biblia po, inilagay kay pastor, hindi yung pastor inilagay sa Bible. Kasi pag ang pastor inilagay sa Bible, yung kanyang alam, ginagamit lang niya ang Bible. Pero walang katotohanan yun. Sa Biblia talaga, yung dunong ng Bible, inilagay sa ang Biblia po,
Ito po yung Bible, ha? Ang Bible ho, hindi English. Hindi Tagalog. Ang Bible po, Hebrew, Aramaic, at kaya dapat ang nagtuturo, alam niya yun. Pag hindi alam, walang katotohanan yung tinuturo nun, pang sarili lang. Okay, tanong. Yung mga bisita natin, baka bigyan mga bata, bigyan pagkain. Tahimik yan pag may pagkain. Biskwit. Talagang ganun yan mga bata. Bata yan eh. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong pababayaan ang mga batang lumapit sa akin. Kasi ang kaharian ng langit ay para sa mga bata. Kaya ang mahalaga yung mga matatanda. Ang bata pag namatay yan, anytime sa langit yan. Ang mga mahalaga yung mga matatanda. Kasi pag namatay, nako. Akala ko ng mga tao, ini-invite kayo dito, panibagong kalukuhan. Hindi po. Ma-realize ninyo na narinig ninyo ang ganitong mensahe na hindi nyo narinig yan sa relihiyon. Tsaka ito yung magliligtas sa inyo sa langit. Tandaan ho ninyo. Wala na hong ibang kaparaanan para maligtas kayo. Ito lamang pong pagtuturo na ito. Kasi ito yung turo ni Jesus Christ. 2,000 years ago, up to now, ito ho yun. Wala na hong iba. Kasi pag umasa kayo sa relihiyon, kawawa kayo eh. Pinag-aralan ko kasi yung mga relihiyon. Sabihin niyo anong relihiyon sa balat ng lupa? Sino ang founder? Anong lahi? Kailan itinatag? Kasi ang relihiyon ho, may founder yan. May lahi yan. May lugar. Ito ho. Ang founder ko nito, si Jesus Christ. Wala na iba. Si Jesus Christ, ang founder. Okay. So, baka kayo ay mayroong agam-agam. Baka kayo ay mayroong mga bagay na hindi ho malinaw sa inyo. Ako ho ay nag-o-open po ng tanong. Asawa ko na lang magtanong. Asawa ka sa Luisa. Yung pulis. Paano, Pastor, kung tumanggap lang pero walang pagbabago sa buhay? Ay oo, normal. Dalawang klaseng tumanggap. Dalawang lalaki ha. Dalawang lalaki nanliligaw sa isang babae. Yung isa totoo, yung isa hindi. Yung totoo, mahal niya si babae. Yung hindi niya mahal. Yun yung tanong. Paano tumanggap na walang pagbabago? Ang ibig sabihin, tumutukoy sa hindi totoo. Wala talagang pagbabago. Kasi kung totoo ang pagtanggap, may changes po ang life. Kasi nung ako tumanggap sa Diyos, mayroon nung akong cocaine, may shabu, mayroon nung Marlboro. Kaya may meaning ako eh. Man, always remember love because of romance only. Marlboro. Dito, may Marlboro ako dito. May shabu, may cocaine. Yung cocaine nung unang panahon, 1980s pababa, ay mahal. Shabu, mahal. Yung akin nung mga barkada, ang mga magulang ay seaman. Ang seaman nung 1980s, mayayaman. Alam niyo pa, bakit ako'y mayroon? Ako yung taga-bira ng kanilang kalaban. Ang kapalit, drugs. Kaya, Atiban, Volume 5,
Erwin, Corex, Mariwan. Ako ho, umabot ako sa turok dito, hindi dito. Yung mga barkada ko dito, umabot patay. Mabuti na lahat nakilala ko ang Panginoon, hanggang dito lang ang turok. Dito, patay sila. Kasi pag naturukan ka na dito sa ulo, parang anong buwang, mangmang ka na. Eh ako dito lang. Alam niyo yung Corexo at saka yung Rivitacin, gamot sa ubo yun na. Nabot niyo yan? Di ba 10 ml? 5 ml? 180 ml, sinushoot ko yan sa bibig ko. Yung dila ko naukok, hindi na ako makapagsalita. Lagi ho yun, gabi-gabi. Gabi-gabi. Yung Artin ho, gamot yan sa ulol. Kasi laki ng munggo, kulay pula. Pag ininom mo yan, maulol ka 5 oras. Pag ang ulol uminom noon, nakalma. Trabaho ko yan. Kaya pasalamat ako sa Panginoon. Ako yung sakit sa ulo ng pulis. Labas-pasok sa kulong. Kaya yung rehab, hindi ako naniniwala dyan eh. Marami akong barkada noon na ni-rehab. Paglabas, rehab uli. Paglabas, rehab uli. Walang pagbabago ang buhay. Pero nung ako yung nakakilala sa Panginoon, nung tinitingnan nila ako, sabi nila, yes, si Richel, yan ang nagturo sa amin pag-aadik. Ay hindi yan totoo. Mga, ipagpalagay natin, mga 5 taon, balik din yan. Eh 30 years na ngayon. Sabi, nagbago nga ang buhay. Kaya, isinishare ko sa tao ito. Kasi ito lang ho ang tanging paraan, mabago ang buhay. Adik, sakit sa lipunan, kriminal, sakit sa lipunan. Pag nakakilala ho sa Panginoon, walang problema mga pulis. Kaya experience ko po sa buhay ko, kaya ho, sinishare ko po sa tao. Mayroon akong sinishare na pulis. Nakakilala siya sa Panginoon. Naligtas yung pulis. Alam mo ang tanong sa akin? Pastor, paano ako pulis pag nakabaril ako? Ano mangyari sa buhay ko? Ang sabi ko sa kanya, paglaban sa estado at nabaril mo, wala kang pananagutan sa Diyos. Kasi wala kang naman intensyon bumaril eh. Ang intensyon ng kapayapaan ay na double jeopardize ang buhay mo. Hindi unahan mo kaya ikaw ang mamatay. Or else, mag-resign ka ng pagkapulis. Nag-resign siya. Hindi siya nagpulis. Nagpastor. Naging pastor. SPO na yun. Kasi ang pulis, pag nakakilala sa Panginoon, ibang usapan mo. Ibang usapan. Kriminal. Alam mo kung sinisiran mga kriminal, mamamatay tao. Nakakilala sa Panginoon, nagbago ang buhay. Pag nag-usap nga kami, Pastor, ayan, nangangati ang aking kamay, gusto kong pumatay. Huwag, pigilan mo. Kasi mga kriminal ho, yung mga pusakal na kriminal, nangangati ang kamay niya, gustong pumatay. Ang mata namumula. Ganun ho ang problema ng mga kriminal. Ngayon, pag nakakilala sa Panginoon yan, ibang usapan. Ibang usapan. Kaya ito, pag i-share mo sa tao ito, kahit pusakal na kriminal, kahit anong sama ng ugali, baguhin ng Diyos. Basta sa ganitong pangangaral. Anong pangangaral? Ikaw ay, kailangan mo na, ito ho, pag nakapakinig kayong ganitong nangangaral na isang pastor, pakinggan ninyo, totoo. Kasi iba kasi yung naglilingkod ka sa Diyos, kasi nadarang ka lang. Kumbaga, nayakap. Wala talagang
kaugnayan sa Diyos. Nasama. Iba yung naglilingkod ka sa Diyos, totoo na may relasyon ka sa Diyos. Pagkakaiba po. Kasi nakikita sa buhay. Mabuti nga, itong pulis ay umatin. Mabait. Sino bang takot? Ikaw o si? Lagi na po silang mga impostor. Lagi silang nagsisimula pag pupunta sila ng Roma. Saan ba sila nakatira? Sa dulo na siya na-assign, ano po, nandiyan sa bahay kasi Okay. Kaya risky ang buhay ng pulis. Makakala nila. Either mabaril o either makabaril. Lalo pag sinabi ng commandant ng CEO nila ay mayroong operation, hindi pwedeng tumanggi yan. Yan, tendency, makabaril, mabaril. Yun ang ayaw kong profession eh, pulis at sundalo. At saka security. Gusto ko'y pastor. Nagbibigay buhay. Ang pastor kasi nagbibigay buhay. Huwag yung mga pastor dyan pag-alaga-ala. Iharap nyo sa akin niya, kahit sino yung mga pastor na yan. Labas ang kulay niya kung sino yung mga yan. Hindi ako nagbibiro. Subukan nyo lang. Ang Diyos ng mga yan, kalat yan eh. Yan sabi ko sa inyo. Pag umasta yan sa mga membro, akala mo pag-aari nila kailang mga member. Pag pinapahiya, akala mo pag-aari. Pag pinapagalitan, akala mo pag-aari. Kaya ako mag-ingat. Subukan ninyo ang samahang ito, ang church na ito. Subukan nyo lang. Ma-realize ninyo, malaki palang tulong ng pag-invite sa akin. Kasi ako, in-invite lang din ako eh. Ganito eh, in-invite ako. Pero hindi ko akalain. Since then, up to now, binago ng Diyos ang aking buhay. Hindi ko naman akalain mabago ng Diyos ang aking buhay eh. Naku, matay ko mang isipin, imposible po. Napaka-imposible. Hanggang ngayon nga eh, hindi ako makapaniwala eh. Binago ako ng Diyos eh. Ako hindi po. Posible. Demonyo po ako eh. Nung ako hindi nakakilala sa Panginoon, demonyo po. Kaya ako'y natutuwa sa Panginoon. Sa ganitong pangangaral. Binago ng Diyos ang aking buhay. At ako ngayon nagtuturo. Dati sakit ng lipunan, ngayon nakakatulong sa lipunan. Si Brother Rene, wala talaga. Masakit. Sama ko yung wife niya. Kanina pa pa sila. Sincere, mata ko kasi malabo. Ang iyong wife. Sama po niya. Sorry. Alam niyo, ang hangad talaga namin, ang mag-asawa ay makakilala sa Panginoon. Iniiyak talaga namin sa Panginoon. Hindi natin pinag-usapan itong anong kahinaan mo, anong kawalay. Lahat tayo mayroon. Lahat tayo may kamangmangan. Tandaan ninyo. Mawawala yan pag binago ng Diyos yan. Pag iniligtas tayo ng Diyos, mawawalan lahat yan. Mabubura yan. Kaya hindi tayo pwedeng magiging judgmental sa tao. Mali yun. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Kaya, salamat, Sister Ninette. Ninette. Salamat at nakita din kita ang personal. Mga bata, narito lahat. Papastor yung mga bata. Alam nyo, ang sabi, pag sa isang pamilya may pari, mapalad. Mali po. Huwag mo kayong maniniwala. Salang-salang. Ang isang pamilya ho, pag may tunay na pastor, napakapalad po ang
Yun ho ang totoo. Kasi ang pare ho, nasa Diyos-Diyosan yan. Ang Diyos-Diyosan kinapupuutan ng Diyos. Paano mapalad ang pamilya? Madre. Maraming madre nasa Iglesia ni Cristo. Na-divert. Ha? Kaya, walang katotohanan niya. Dapat ay patuloy lang tayong manalangin sa Panginoon na itong mga bisita natin ay patuloy na hipuin ng Panginoon ang kailang mga puso at makakilala, totoong makakilala sa Panginoon. Kasi iba yung pagkakilala sa Diyos dito. Iba yung kilala ang Diyos dito. Magkakaiba ho yun. Kasi ang pagkakilala sa Diyos hindi sa utak, sa puso. Pag kilala mo ang Diyos sa puso, totoo ka. Walang pagpapakunwari sa buhay.